everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Maraming salamat sa pag-click ng subscribe button and syempre pati na rin sa pag-click mo ng notification bell para lagi ka namang updated sa bawat pagkakataon na meron tayong inilalabas na video dito sa channel natin. Hello po sa inyo at maraming salamat dahil nandyan ka pa rin, inaasahan pa rin ang ating pag-upload at syempre pinapakinggan pa rin. Hello po kay Jensen Beltran, maraming salamat. Ayun, matagal na raw siyang silent listener nitong ating programa while working. Hi Jensen Arteliaga, yun pala ang kanyang tunay na pangalan. All the way from Kuwait. Hi naman kay Randy Milan, 9256. Ayun, hello rin kay Ria Monicasab. Maraming salamat listening from South Korea. Hello po sa inyo. Hello din kay Philip Jason Seralde. Ayun, yun palang pangalan niya. Philip Jason Seralde. Maraming salamat. Clarinel Miguel, maraming thank you sa iyong pakikinig. Merly Labong, hello rin kay Rose Jen Maluloy on. Ayun, maraming salamat din kay Leonie Hiso. Irene Giganto, maraming thank you. At sa lahat po ng talagang tagapakinig natin, nakikinig araw-araw, hindi tayo pinapabayaan, hindi tayo iniitsapwera. Sana all hindi iniitsapwera. Sana all lagi pa rin, 'di ba? Lagi pa rin pinakikinggan. Ay naku naman talaga. Maraming salamat Luna Lollipop. Hello din kay Rose Jean, kay Josephine Valerio, kay Gretchen Portuguese, kay Yuri Montaliana. Maraming salamat. Belated happy birthday kasi birthday niya nung September 17. Ayun, mag-iisang linggo na tayong late sa pagbati sa kanya. Maraming salamat. Charlene Baclohan, Kit Ninolia, thank you so much sa GKR Construction. Hello din kay Swimsuit Girl. Nako, siguro naman talaga ang ganda-ganda ng katawan nito kasi swimsuit girl, 'di ba? Nako, anyways, alam ko na marami pang mga nagpapa-shoutout sa atin, marami pang mga nagko-comment, pero syempre hindi po natin talaga pwedeng basahin lahat dahil masyado pong mahaba. Kaya uunti-unti natin, baka sa susunod ang iyong pa-shoutout naman ang ating mababasa dito sa ating channel. But for now, atin munang uumpisahan ang ating kwento for today's video dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming pagkakataon na tayo ay sinusubok ng tadhana, ang ating mga desisyon. Kung minsan din ang mga desisyon natin ay dala ng ating kapusukan, kabataan at syempre ng ating kagustuhang lumigaya sa ating buhay. Pero minsan ang mga desisyon na yun ang magiging dahilan para mawala sa atin ng tuluyan ang taong matagal na pala nating inaasam-asam. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lamang po sanang i-share ang aking storya dito sa inyong programa. Nangyari po ang lahat ng ito ilang taon na rin ang nakakaraan. Actually, Mama Mia, matagal na ring maraming nakaalam nitong aking storya. Pero nag-decide ako para na rin marami ang may matutunan nitong aming pinagdaanan ay isi-share ko dito sa inyong program. I hope po na papagbigyan nyo ng oras para basahin at syempre i-share na rin ito sa inyong programa sa YouTube. Maraming salamat po in advance kung sakali mang mapagbigyan nyo ang munting hiling ng puso ko. Bago ko simulan ang aking kwento ay hayaan nyo muna akong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Army. Armida pero Army for short. At ang ex-boyfriend ko po ay itago natin sa pangalang Marcos. Pero Mark ang kadalasang itinatawag ko sa kanya. Just a little bit of info sa history namin. Naging kami po September 2010. 15 years old pa ako that time and he was 17. I'm a 4th year high school student and he was 1st year college student that time. Yung side ko alam na kami, pero yung parents niya hindi kasi stricto sila.
Ayaw nila na nag-girlfriend o nakikipagrelasyon ang kanilang mga anak habang nag-aaral pa. Oo, Mama Mia. Nakakatawa man po pero baliktad po ang mundo namin. Siya yung lalaki pero yung parents niya ang strikto pagdating sa mga ganoong bagay. Ang mga magulang ko naman ay cool at chill lang pagdating sa pagkikipagrelasyon. Basta ba raw alam ko ang limitasyon ko. Basta raw alam ko ang ginagawa ko at hindi ako sumusobra sa kung ano ang dapat, lalong-lalo na sa edad ko. Mark as a boyfriend, kung tatanungin niyo ko, well for me, he's the best I ever had. Siya ang pinaka-the best na lalaking dumaan sa buhay ko. Pasensyoso siya, gentleman, malambing, sweet, alagang-alaga niya ako ng sobra-sobra that time. Feeling ko nasa kanya na ang lahat. Siya talaga yung ideal guy ko, Mama Mia. Naiiyak na naman ako. Eto na naman at naiiyak na naman ang puso ko. Sa bawat pagkakataong maaalala ko si Mark, Mama Mia, ay hindi ko talaga maiwasang maluha. Sa bawat pagkakataong maalala ko ang mga pinagdaanan at pinagsaluhan naming dalawa, ay hindi ko maiwasang maging emotional. Anyways, ganun talaga. Pero anyways, iko-continue ko na po ang kwento ko. We've been together for almost 3 years na until sa pagdating ng August 26, 2013. 1 month and 1 day before our 3rd anniversary. Bilang na bilang ko talaga at tandang-tanda ko talaga bawat detalye, kahit pa ang bawat date na mga importante sa aming pagsasama at sa aming relasyon. Nung araw kasi na yon, Mama Mia, ay nakipaghiwalay sa akin si Mark. Shaky na po yung relationship namin for the past 2 months bago ang araw na yon. Napansin ko na rin na parang nagbago na si Mark sa akin. Napansin ko na rin na parang ayaw na niya at hindi na siya masaya na ako ang kanyang kasama. That day, Mama Mia, August 26, it was Monday. Tinanong ko po siya at gusto ko sanang magpasundo sa kanya mula sa bahay namin. Ayaw niya akong sunduin nung araw na yon kasi ang sabi niya, meron daw silang reporting. Sabi niya kailangan niya raw dumiretso sa school nila. Magkaiba po kami ng school kasi nga, Mama Mia, hindi po pareho ang kursong gusto namin. Noong mga panahon na yon ay graduating na sana si Mark sa college. At ako naman, Mama Mia, ay kakaumpisa pa lamang. Sabi niya, daanan na lang daw niya ako after ng klase ko. Oo, nagtampo ako kasi hindi nga niya ako sinundo. Kaya ang ginawa ko, Mama Mia, hindi na lang ako pumasok sa eskwela. Inoff ko rin ang cellphone ko dahil sa sobrang pagtatampo ko sa kanya. Bakit siya ganun? Bakit hindi na niya ako pinaprioritize? Di ba ako yung girlfriend niya? Dapat ako ang una sa lahat. Dapat sa bawat desisyon niya, isinaalang-alang niya ang damdamin ko. Pero bakit parang hindi man lang siya nag-explain ng mabuti at hindi man lang niya ako nilambing na sabihin sa akin na hindi niya ako masusundo? Parang dire-diretso lang kasi. O hindi kita masusundo. May kailangan kaming reporting. Kailangan ko na maaga ako sa school. Mamaya na lang tayo magkita. Ganun na ganun ang pagkasabi niya sa akin, Mama Mia, na animoy, isa lang akong kakilala at wala man lang ka-sweet-sweet. Kaya nagtampo talaga ako nung araw na yon. Iyak lang ako ng iyak, Mama Mia. Mga tanghali ay pumunta siya sa bahay namin. Galit na galit siya. Bakit daw hindi ako pumasok sa paaralan? Bakit daw hinayaan kong maapektuhan ang pag-aaral ko sa pagtatampo ko sa kanya? Sinabi ko sa kanya ang rason kung bakit. Sinabi ko sa kanya lahat ng pagdududa ko, lahat ng paranoia ko. Oh, Mama Mia, kasi nga hindi kami magkasama sa iisang school ay may pagkakataon po na napaparanoid ako kung ano-ano ang iniisip ko. Iniisip ko na baka may iba na siya, baka hindi na niya ako gusto, baka may mahal na siya. That time ay sumabog na siya sa akin.
Sabi niya sa akin, bakit ko raw siya ginagawa ng kung ano-anong mga storya. Sabi niya sa akin, nagpapakatino raw siya. Sabi niya sa akin, hindi raw siya nagloloko at lalong hindi raw niya ako lolokohin dahil hindi raw siya manlolokong tao. Ano ba talagang gusto mo? Para akong aso na laging nakasunod sa'yo? Isang sipol mo lang, isang tawag mo lang, sunod agad? Isang sabi mo lang, gagawin ko agad ang mga pinagagawa mo? Ganun ba ang gusto mo, ha, Army? Mama Mia, tumaas na ang boses niya nung mga panahon na yon. Hindi ko in-expect na lalabas yun sa bunganga niya. Sabi ko, kaya ko lang naisip at nagawa ang mga bagay na yon dahil takot lang talaga akong mawala siya sa akin. Mahal na mahal na mahal ko siya, Mama Mia, kaya takot ako na baka maagaw pa siya ng iba. Then, ang sumunod niyang sinabi ay isa talaga sa pinakamasakit na narinig ko sa tanang buhay ko. Yung takot na nararamdaman mo, Army, yun ay nakakasakal na. Iyak ako ng iyak noon, umalis siya. Hanggang kinahapunan ay umiiyak lang ako. Inon ko na ang cellphone ko ng mga panahon na yun, sunod-sunod ang mga messages niya. Kinabukasan noon, after ng aming argument, Mama Mia, ay wala na akong natanggap na kahit na anong mensahe mula sa kanya. Wala nang text message, Mama Mia. Kinagabihan noon ay nag-text na siya. Sabi niya, pupunta raw siya sa akin. Ang saya-saya ko kasi akala ko magiging okay na kami. Ang saya-saya ko, Mama Mia, kasi akala ko tulad ng mga nangyari dati ay susuyuin niya ako. Magsusorry siya sa akin at mamahalin niya ulit ako. Basta magkaaway kasi kaming dalawa, Mama Mia, ay hindi niya ako natitiis. Pagkatapos ay lagi nang siyang nagsusorry. Every time na hihingi siya ng sorry sa akin ay magdadala talaga siya ng pagkain mula sa paborito kong fast food chain. Pero that night, nung dumating siya, ay wala siyang dala. Wala kahit ano. Wala as in wala. Tapos, Mama Mia, hindi na niya ako tinawag dun sa endearment naming dalawa. Sabi niya lang sa akin, Army, pwede ba tayong mag-usap dito sa labas? Nasa labas siya ng bahay namin. Kinabahan ako, Mama Mia, dahil hindi na niya ako tinatawag sa aming endearment, which is baby, na lagi kong kinakakilig kapag tinatawag niya ako ng ganon. Sabi ko sa kanya, sa kwarto na lang kami mag-usap. Sabi niya, sa labas na lang daw ng bahay namin. Umupo kami sa labas dahil may bench naman doon. Nahimik lang kaming dalawa. Niyakap ko siya, Mama Mia. Niyakap ko siya dahil pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay unti-unti na siyang nawawala sa akin. Humingi ako ng sorry. Tapos sabi niya sa akin, sorry din. Gumaan yung pakiramdam ko kasi nagkasorihan na kaming dalawa. Pero panandalian lang pala yun. Dahil ilang saglit pang natahimik kami matapos siyang magsabi ng sorry din, ay dinugtungan niya ang kanyang mga sinabi. Sorry, Army, pero tigilan na natin to. Hindi kaagad ako nakasagot. Niyayakap ko pa rin siya nung mga panahon na yon. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Tama ba yung narinig ko? Hindi ba ako niloloko ng tenga ko? Tigilan na natin to. Tama ba yun? Ang sikip-sikip ng dibdib ko. Tinanggal niya yung kamay ko na nakayakap pa rin sa kanya hanggang sa pagkakataon na yon. Hinawakan niya yung mga kamay ko. Tapos nagsalita siya ulit. Sorry talaga, Army, pero hindi ko na kaya. Kaya tapusin na lang natin to, please. Hindi kaagad ako nakapag-react. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Binitawan niya yung mga kamay ko at dun ako natauhan. Hinawakan ko yung kamay niya. Nagsalita ako. Please, Mark, wag mo akong iwan. Hindi ko kayang wala ka. Hanggang sa humagulgol na talaga ako.
Niyakap ko siya ng mahigpit na mahigpit. Sabi ko sa kanya paulit-ulit na wag niya akong iwanan. Hindi ko kakayanin na mawala siya sa buhay ko. Pero ang sabi niya, Mama Mia, hindi na rin niya kaya. Hindi na rin niya kayang makisama pa sa akin. Patawarin mo ko pero hindi ko na talaga kaya, Army. Nakakapagod na. Nakakasakal na. Hindi na ako masaya. Sorry talaga. Nag-iyakan kaming dalawa noon, Mama Mia. Ilang saglit kaming nag-iyakan. Siguro mga ilang minuto din yon. At pagkatapos ay nagsalita na naman siya. Bitawan na lang muna natin ang isa't isa. Alam mo kung tayo naman talaga eh. Kaya huwag ka nang umiyak. Kailangan na natin ng pahinga mula sa isa't isa dahil ang toxic na rin ang relasyon natin. Kailangan natin na magkahiwalay muna para ma-realize natin kung ano ba talaga tayo sa isa't isa. Imbis na ma-inspire, imbis na makabuti ang ating relasyon, sa ating mga kinabukasan ay mas nakakasira pa ito. Mas nakakasira din ng ulo at nakakasira din ng bait. Mama Mia, grabe talaga yung iyak ko noon. Hindi ko mawari kung ano ba ang dapat kong gawin para maibsan man lamang kahit konti yung sikip sa dibdib na nararamdaman ko. Ayokong pumayag pero wala akong nagawa. Wala akong nagawa dahil di ba Mama Mia ang relasyon ay dalawa naman dapat ang nagdedesisyon? Wala akong magagawa kahit gustong gusto ko pa dahil ayaw na rin niya talaga. After noon, mga around 4 a.m. ay umalis na siya mula sa bahay. Hindi ko na siya nahabol pa kasi umandar na yung motor niya. Pumasok agad ako sa bahay namin din umiyak ako ng sobra. Grabe yung iyak ko noon, Mama Mia. Yung halos hindi na ako makahinga. Yung halos hindi na ako makapag-isip pa ng tama. Yung gustong-gusto kong isigaw lahat ng bigat ng nararamdaman ko sa pagbabakasakaling baka maibsan yun kahit konti lang. Nagising din ang mama ko noon kasi naririnig na niya ang mga hagulgol ko. Nagsumbong ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hiniwalayan na ako ni Mark. Nag-alala si mama sa akin noon kaya tinawagan niya si Mark. Nagtanong siya kung anong nangyari sa aming dalawa dahil hindi ko lubusang maipaliwanag. Hindi ko lubusang maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko rin lubusang maipaliwanag ang nangyari dahil iyak lang ako ng iyak, hagulgol lang ako ng hagulgol. Sinagot naman ni Mark ang tawag ng mama ko at nagsorry lang siya dito. Noong kakahiwalay pa lang namin, ang sama-sama talaga ng pakiramdam ko. Yung feeling na hindi ka makapaniwalang wala na talaga kayo. Makakatulog ako sa kakaiyak. Gigising ako tapos marirealize ko na naman ang realidad tapos iiyak na naman ako. Palagi akong nagdarasal noon, lumuluhod nagmamakaawa sa Diyos na sana babalik na sa akin si Mark. Kahit saan ako pumunta, naaalala ko siya. Yung fast food chain dun sa may mall na malapit sa amin, na araw-araw kung nadadaanan ay binabalik niya ang mga masasayang alaala naming dalawa ni Mark. Tagadaan ko dyan ay sumisikip yung dibdib ko tapos naiiyak ako. Para akong baliw na naiiyak kahit ang dami-daming tao kong nakakasabay sa paglalakad. Parang may kulang sa akin. Parang may nawala sa akin. Simula nung magkahiwalay kaming dalawa. Gumabot pa ako sa point, Mama Mia, na medyo naging desperada ako. Umabot pa ako sa point na inuutusan ko pa noon ang mga kaibigan ko, Mama Mia. Inuutusan ko sila na i-chat si Mark para itanong kung may feelings pa ba siya sa akin, para itanong kung hindi ba niya ako namimiss, para itanong kung ano bang plano niya sa amin.
Umabot din ako sa point na nagpapanggap akong may sakit para lang pansinin niya ako. Although effective siya kasi nakikita kong nagkikare pa naman talaga siya, pero hindi na talaga kagaya ng dati. At hindi ganun kalakas ang epekto noon, Mama Mia, para naisin niyang bumalik sa piling ko. Hindi ganun kasobra ang epekto noon. After 5 months, simula nung nag-break kaming dalawa, ay nalaman ko na lamang na may bago na siya. 5 buwan yon matapos ang aming paghihiwalay. Mama Mia, unti-unti na sana akong medyo nagiging okay nun. Unti-unti na akong nasasanay na hindi kami masyadong nagkikita at hindi na kami laging magkasama. Pero nung nalaman ko naman na meron na siyang iba, ay bumalik lahat ng sakit at parang sobra pa. Lumala yung bigat na nararamdaman ko noon. Itago natin sa pangalang Ella yung babae. Dala ng galit, Mama Mia, ang dami-dami kong naging tanong sa sarili ko noon. Like, tama ba talaga ang mga hinala ko dati? Na may iba siya? Na may iba siyang nagugustuhan? Like, nag-cheat ba siya sa akin while kami pa? Meron na ba siyang nakakausap? Tinatraidor na ba niya ako nung kami pang dalawa? Si Ella ba ang dahilan kaya niya ako iniwanan? Si Ella ba ang dahilan kaya siya napagod sa akin? Nagkakapling na ba sila kahit kami pa? Ang dali naman yata niyang nakakita ng ipapalit sa akin, samantalang ako hindi pa nakaka-move on mula sa nangyari sa aming dalawa. Nababaliw yung utak ko noon, Mama Mia. Nababaliw na hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Umabot pa ako sa punto na in-stalk ko yung babae. Umabot pa ako sa punto na gumawa ako ng mga dummy account, Mama Mia, para mag-dislike, mag-angry, o mag-comment ng kung ano-ano sa mga post ng babae. Ilang dummy account na rin ang blinak niya sa akin. Sa sobrang galit ko dahil pakiramdam ko ay hindi ako nakakaganti sa kanya, Mama Mia, sinagot ko at flirt ko yung best friend ni Mark. Alam ko kasing matagal na itong may gusto sa akin. Naramdaman ko at nung nagparamdam siya ulit sa akin ay pinansin ko siya. Pinansin ko siya at binigay ko sa kanya ang pansin na gusto niya hanggang sa maging kami na nga. Ginawa ko ang best friend ng ex ko sa kagustuhan kong makaganti sa kanya. Gusto kong magselo si Mark. Gusto kong magselo siya dahil sa lahat ng tao best friend pa niya talaga ang ginawa ko, pero walang epekto, Mama Mia. Nag-congratulate pa siya sa akin. Kinongratulate pa niya ang best friend niya at sabi pa niya happy raw siya for us. Hindi naging effective yun, kaya hindi rin nagtagal ang relationship naming dalawa ng best friend niya. Nakipaghiwalay din ako sa kanya matapos lamang ang 2 buwan ng pagkakaroon namin ng relasyon dahil ang totoo, hindi naman niya mapapalitan sa puso ko si Mark. Si Mark pa rin ang mahal ko. Siya pa rin at walang iba. Hanggang sa umabot ang year 2019, Mama Mia. Alam mo ba, kahit napakatagal na panahon na, ay si Mark pa rin at si Ella. O diba? Ang tagal-tagal na nila. O diba? Masayang-masaya sila. Akala ko nga noon ay hindi rin sila magtatagal eh. Akala ko nga noon pagkatapos lang ng 1 taon ay hahanap-hanapin na ako ni Mark. Hahanap-hanapin na niya yung saya naming dalawa. Pero long live and going strong silang dalawa. Samantalang ako, may mga nakakarelasyon nga, hindi naman inaabutan ng taon. May mga nakakarelasyon nga hindi naman nagtatagal dahil lagi din namang may kulang sa kanila. Naikukumpara ko sila lagi kay Mark. Naikukumpara ko sila sa lalaking mahal na mahal ko. Since 2014, Mama Mia, until that time na 2019 na, ay palagi ko pa rin ini-stalk si Ella at si Mark. Hindi ko pa rin magawang tigilan ang sarili ko. Hindi ko pa rin magawang palayain ng tuluyan si Mark. Every time na magpo-post si Mark about kay Ella, ay nasasabi ko sa sarili ko na ako dapat yun eh.
Yung kanta ni Justin Bieber na That Should Be Me, sakit na masakit yun para sa akin. Pakiramdam ko akong ako yun eh. Dapat ako yung kasama niya sa post. Dapat ako yung ina-I love you-han niya. Dapat ako yung minamahal niya. Ako yung inaalagaan niya. Kini-stalk ko sila, Mama Mia, pero hindi ko naman sila ginugulo. Tinitignan ko lang. Nagde-daydream lamang ako na sana ako yun. Na sana ako ang kasama niya sa pictures. Dahil hindi naman po ako isang psycho ex-girlfriend. Nalulungkot lang ako kasi tumagal sila ng ganun eh. 5 years? Kumapit kasi ako, Mama Mia, sa konting-konting glimpse of hope. Dun sa sinabi niya dati na kung kami raw talaga. Walang makakapigil nun. Magbabalikan kami kung kami ang tinadhana para sa isa't isa. Umasa ako dun, Mama Mia eh. Umasa ako sa hope na yon na sana nga maging kami hanggang dulo. Na sana nga temporary lang ang breakup namin. Na may gusto lang iparealize ang tadhana at ang Diyos sa aming dalawa. Pero in the end, kami pa ring dalawa eh. Yun ang inaasahan ko. Pero hindi rin naman nangyari. Mama Mia, hindi ko na lang ikukwento yung love story naming dalawa kasi wala naman ding kwenta. Wala naman ding kwenta kasi hindi naman na kami. Hindi naman kayo kikiligin na kasi tapos na eh. At isa pa, ayoko rin kasi na di naman worth magka part 1 hanggang part 10 kung pangit lang din naman ang ending naming dalawa. Mama Mia, April 28, 2019, nanood po ako ng Marvel movie na Endgame. Ako lang mag-isa noon. Nasa isang sikat na mall ako dun sa aming lugar. 9:40 PM ang time noon kasi yun lang naman ang available. While nasa linya ako, Mama Mia, unexpectedly and unfortunately, for the first time, nagkatagpo rin kaming tatlo. Matapos ang 5 mahabang taon, nagkita rin kami. First time po yung nangyari. Akala ko nga hindi na kami pagtatagpuin ng tadhana eh. Akala ko nga tuluyan na talagang natapos ang chapter naming dalawa nang hindi man lang kami muling magkikita. Ako, si Ella, kasama niya si Mark. Alam mo ba, Mama Mia, na para akong nabato doon. Na awkward talaga ako at hindi ko alam kung paano mag-react. Hindi ko pa alam kung ano ba ang magiging reaction ko, ano ba ang tama. Gusto ko sanang lumayo bago pa nila ako makita pero huli na ang lahat dahil tumingin na sa akin si Ella. Yes, Mama Mia, kilala niya ako, alam ko yon. Dahil inad ko kasi siya sa kanyang Facebook. Alam niya ring ex-girlfriend ako ni Mark. Yung pag-add ko sa kanya not because gusto kong makipag-friend sa kanya. Ang totoo, gusto ko lang mag-stalk sa kanya. Gusto ko lang tignan kung ano bang nakikita ni Mark sa kanya na hindi nito nakikita sa akin. Gusto kong malaman kung ano ba ang meron yung Ella na yon na wala sa akin. Evil na kung evil pakinggan pero ang totoo niyan, Mama Mia. Kapag nagpo-post silang dalawa, lalong-lalo na si Ella na magkaaway, magkatampuhan o magkagalit silang dalawa ni Mark, ay lihim po akong sumasaya. Every time na may cryptic post siya about love life, ay sumasaya ang puso ko dahil pakiramdam ko ay maghihiwalay na sila. At kapag nangyari yun, siguradong may chance na ang glimpse of hope na nakikita ko pa rin sa aming dalawa ni Mark. Pero Mama Mia, kahit na ilang beses pang nag-post si Ella tungkol sa pag-aaway nilang dalawa ni Mark, ang ending ay nalulungkot pa rin ako. Nalulungkot pa rin ako dahil hindi naman nangyayari ang inaasahan ko. Hindi nangyayari na nagkakahiwalay sila. Dahil sa mga sumunod na araw ay mga sunod-sunod na naman na sweet pictures nilang makikita ko na sinusuyo siya ni Mark. Mahal na mahal talaga siguro siya ni Mark. Kaya nagkakaayos pa rin sila kahit sa bigat ng mga pinagdaanan nila. Pinansin ako ni Ella, Mama Mia. Nag-hi siya sa akin kaya napilitan akong ngumiti
na para bang masayang-masaya ako at hindi ako apektado sa presensya nilang dalawa. I know it's been 5 long years. More than nga, Mama Mia, simula nung wala na kami ni Mark, pero ewan ko ba? Ewan ko ba kung talagang mahirap lang akong mag-move on o kung talagang hindi ko lang talaga matanggap na hindi na kami ni Mark. Dahil sa totoo lang, nung mga panahon na yun, hanggang sa mga panahon na yun, Mama Mia, ay nasasaktan pa rin ako. Lalo na nung nagpang-abot talaga kaming tatlo. Kinumusta pa ako ni Mark. Army, kumusta na? Hi, okay lang. Kayo ba? Okay lang din. Kasal ka na ba? Tanong niya sa akin. Tumawa ako noon na medyo nahihilaw. Wala pa no, grabe ka naman. Magto-24 pa lang kaya ako. Sa isip ko noon, Mama Mia, sige lang Army, galingan mo pa. Galingan mo pang umarte. Maging plastic ka lang dyan para hindi nila mahalatang nasasaktan ka pa rin. Para hindi nila mahalatang dinudurog pa rin ang puso mo sa mga nakikita mong kasiyahan sa mga mata nila. Okay naman kasi na yung 24 na edad para mag-asawa, sabi ni Mark. Hindi no, masyadong bata pa yun, lalo na sa panahon ngayon. Na-travel pa ako. Kayo, kailan naman kayo magpapakasal dalawa? Tanong ko sa kanya pero lihim kong dinadasal sa sarili ko na sana sabihin niyang malayo pa. Na sana sabihin niyang hindi pa dahil marami pa silang gustong gawin sa buhay. Pero Mama Mia, para akong kandilang itinurok dun sa kinatatayuan ko nung sumagot si Mark na may ngiti pa talaga sa kaniyang mga labi. Ikakasal na kami. May anak na rin kasi kami soon. Sobrang panlalamig ko nung marinig ko ang mga sinabi niyang yon. Sumikip ang dibdib ko ng biglaan na para bang inaatake ako sa sakit sa puso. Hindi ko napigilan ng mga mata kong tumingin at tumitig sa tiyan ni Ella. Preggy ka daw? Tanong ko kay Ella nang hindi man lang tinitignan ang mukha niya at nakatitig lang ako sa tiyan niya. Yes, oo, 3 months na. Mama Mia, pinilit ko talaga ang sarili kong magsalita. Dinasal ko talaga na sana may lumabas na mga salita sa bibig ko para hindi ako magmukhang kawawa sa kanilang harapan. Hala, congratulations sa inyo. I'm happy for you. Grabe ka talaga, Army. Nakakabilib ang pagiging best actress mo. Kantsaw ko noon sa sarili ko. Salamat, Army. Punta ka sa kasal namin ha. I-chat kita kung kailan. Invited ka. Tumango lang ako noon. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Hanggang sa pumasok na lang kami sa loob ng sinihan, Mama Mia, ay hindi ko pa rin maramdaman ang mga paa ko. Naghiwalay na kami nung nakapasok kami kasi magkaiba at magkalayo yung mga upuan namin. Buti na lang. Buti na lang at magkalayo para hindi nila mapansin na nalulungkot ako. Para hindi nila makita ang mga luha na unti-unti nang pumapatak sa aking mga mata. Hindi pa nga nagsisimula ang endgame noon, Mama Mia, ay umiiyak na ako. Hindi dahil sa may nababasa na ako na malungkot ang ending nito, kundi dahil sa nararamdaman ko na magiging malungkot talaga ang ending ng love story ko. Diba para akong baliw? Ang sikip-sikip ng dibdib ko at wala akong ibang alam na paraan para pagaanin yun, kundi ang ilabas yun sa pamamagitan ng aking mga luha. Nag-flashback lahat sa isipan ko ang mga memorya naming dalawa ni Mark nung kami pa. Yung mga panahon na pinaplano pa namin ang future namin together. Na wala na akong paki sa katabi ko kung napapansin man niyang umiiyak ako or hindi. Dahil hindi ko na talaga mapigilan ang mga luha sa mga mata ko. Natapos ang movie, sakit na sakit pa rin ang dibdib ko. Masakit ang movie pero mas masakit ang balita nila sa akin. Ako kasi yung nag-end game, Mama Mia. Lumabas ako ng sinihan na maga yung mga mata ko.
Pagkalabas ko ng mall ay nandun na naman sina Mark at Ella nakatayo. Iiwas sana ako pero nakita na nila ako. Bakit kasi ang bagal-bagal mong kumilos, Army? Ayan tuloy, lagi kang nauunahan na mapansin bago ka pa makalayo sa kanila. Saway ko na naman sa sarili ko. Kaya wala akong naging choice noon, Mama Mia, kung hindi ang lumapit sa kanila. Oh, bakit pa kayo nandito? Tanong ko. Hinintay ka talaga namin. Alauna na kasi. Ihahatid ka na lang namin. May dala naman kaming sasakyan. Sabi ni Ella. Hala, kayong dalawa talaga. Nakakahiya naman sa inyo. Huwag ka nang tumanggi. Ngayon nga lang tayo nagkita ulit eh. Kaya hayaan mo na kami. Sabi naman ni Mark. Wala akong choice noon, Mama Mia, kundi ang pumayag na ihatid nila. Ay, para akong nagsiself-torture nung mga panahon na yun. Nasa likod na bahagi lang ako ng sasakyan. Mama Mia, hindi ko pa rin mapigilan ang mga luha ko while nakatingin ako sa kanila. Nag-uusap silang dalawa tungkol sa movie. Ang happy-happy nilang tignan. Ako sige lang ng pahid ng luha ko. Hanggang sa makarating na ako sa bahay namin. Alam mo ba, Mama Mia, na kahit ang lapit-lapit lang naman ang mall dun sa bahay namin, pakiramdam ko ay parang lumayo kami ng 1 oras. Parang ang tagal-tagal ng biyahe kahit na wala namang traffic nung mga panahon na yun. Siguro nga dahil atat na akong matapos na ang pagsakay ko sa kotse nila para makaalis na ako doon. Para mailabas ko na ng tuluyan ang sakit na aking nararamdaman. Matapos kong ang bumaba ay nagpasalamat ako sa kanilang dalawa sa kanilang paghatid. Tinawanan ako ni Mark kasi magang-maga daw ang mga mata ko. Palusot pa ako na nasaktan ako sa movie kasi nga favorite character ko si Iron Man. Ako din naman eh, sabi ni Ella. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi lang naman si Iron Man yung iniyakan ko eh. Mas iniyakan ko si Mark. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Magdamag akong umiyak. Akala ko totally naka-move on na ako. Akala ko lang pala lahat. Dati-rati, Mama Mia, ay na-imagine ko na ang senaryo kung sakali mang magtagpo ang landas naming tatlo. Na-imagine ko na ang senaryo kung sakali mang magkakakrus ang mga landas namin. Na-imagine ko na happy na ako, nakakangiti. Pero hindi pala yun. Hindi pala dahil na-imagine mo ay magagawa mo na sa totoong buhay. Kaya ang ginawa ko dahil hindi ako makatulog ay nag-YouTube na lang ako. Hanggang sa lumabas sa home ng YouTube page ko ang isang fan-made video ni Captain America at Peggy Carter na nag-trending dahil sa Endgame. Doon ko na-discover, Mama Mia. Doon ko na-discover ang isang napakasakit na kanta. Pinakinggan ko yun at lumala yung sakit. Tagos na tagos hanggang buto yung lyrics para sa akin. Hanggang sa nakinig na lang ako lagi noon hanggang nag-June 14 na. Nag-chat sa akin si Mark, kasal daw nila ni Ella this July 16 kasi birthday daw ni Ella. Isasabay na lang daw nila. Kaya tinopak ako at nireply ko ang lyrics nung kantang nakita ko. Supposedly, Mama Mia, isang song yung gagamitin ko dahil yun ang song ang akmang-akma sa amin. Pero masyado kasing obvious yung lyrics nun. Kaya naman, yung isang kanta na lang. Okay, noted. Sabi ko, nung nag-chat siya sa akin at sinabing, imbitado raw ako sa kasal na nila at wag daw akong mawawala. See you. Sabi niya. Matt, what the hell am I supposed to do? Ano bang gagawin ko, Mark? Sa ano? And then I can tell myself, Ano? Not to ride along with you. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Army? Tungkol ba to sa paghatid namin sa'yo? I had all and then most of you. Some and now none of you. Army, ano ba? Ano bang sinasabi mo?
Hindi ko maintindihan kung anong ibig mong sabihin. Mama Mia, chinat ko sa kanya ang buong lyrics nung kantang yun hanggang sa hindi na siya nag-reply. Hindi ko alam kung matatawa ba ako dahil lyrics prank yun o malulungkot ba ako. Malulungkot ba ako dahil hindi niya maintindihan exactly na yung mga words na yun ay yun ang gusto kong sabihin sa kanya. Yun ang gusto kong iparating sa kanya. Then after a few minutes, Mama Mia, ay nag-reply siya. Langya ka talaga, lyrics naman pala yun. Nang paprank ka na pala ngayon ha. Pero kilala kita, Army. Iba ibig sabihin mo rito. Hindi ka pa pala nagbabago, Army. Mama Mia, parang nalunod ang puso ko at naiyak na naman ako. Ganun kasi ako dati nung kami pa. Kapag may gusto akong sabihin sa kanya na hindi ko madire-diretso, ay dinadaan ko sa lyrics ng mga kanta. Kung minsan nga, Mama Mia, ay kinakantahan ko pa siya. Para lang maintindihan niya ang mga gusto kong sabihin. Naaalala pa rin pala niya na ganun ang ugali ko. Grabe yung iyak ko. He was right na iba ang ibig sabihin ko noon. He understood na dinaan ko lang sa prank kunwari. Pero iba talaga ang gusto kong sabihin. Hindi ako nag-reply. Sinin ko lang ang message niya. Maya-maya ay nag-chat na naman siya ulit. Sabi niya, Army, can we talk? I think we need some closure. Nanginig ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong ire-reply ko. Dapat pa ba kaming magkita? Dapat pa ba kaming mag-usap? Bakit ba ako nagdadalawang isip? Di ba yun naman talaga ang gusto ko? Mama Mia, I took all my courage. Lahat ng katapangan na meron ako ay inipon ko, tsaka ko siya nireplyan. Sige, saan? Tanong ko. Sa paborito mong fast food. Dun sa paborito nating puntahan dati. Sagot niya. Mama Mia, kinilabutan ako nung mabasa ko ang message na yun. Mas lalong sumikip ang dibdib ko. Umiyak na naman ako kasi naaalala niya pa yung paborito kong fast food. Yung mga paborito ko, alam pa niya. So ayun, I prepared myself pero hindi talaga maiwasan ng mata ko na hindi umiyak. Walang ibig sabihin to, Army, ha? Closure lang to. Paalala ko sa sarili ko. Kaya nag-decide ako na magpulbo na lang at mag-lip tint. Nagkita kami dun sa paborito kong fast food, dun sa paborito naming mall. It was around 10 p.m. na, Mama Mia. Nakamotor siya. And to my surprise, suot-suot niya yung t-shirt na binigay ko sa kanya way back 2012 pa. Pati na rin ang dalawang helmet na sinusuot namin dati ay dala-dala niya. So anong klaseng closure ba to? Tanong ko sa sarili ko. Mama Mia, maliman pero nakaramdam ako ng konti na namang pag-asa dito sa dibdib ko. Lumapit siya, then hinawakan niya yung kamay ko. Nagulat pa ako sa sinabi niya. Baby, let's pretend na tayo. And year 2013 pa to. Ha? Di ba sabi mo dun sa lyrics? Gusto mong magbalik sa panahon na tayo pa? Imposible na kasi yun, kaya let's pretend na tayo pa. Then we will have a closure. Hindi ko alam kung anong ire-react ko, Mama Mia. So ayun, I went with the flow na lang. Pumasok kami dun sa fast food chain. Siya ang nag-order para sa akin. In fairness, naaalala niya pa lahat ng mga paborito ko. Hindi ko gets, pero pakiramdam ko ay mas lalo lang akong naguluhan noon. Masaya ako na malungkot. Masaya ako kasi kasama ko siya ulit. Pero nalulungkot ako kasi we were just pretending that time. We were just pretending for the sake of closure. Kumain kami and he showed me the old Mark na minahal ko. Yung Mark na napaka-caring sa akin. Yung Mark na ang lakas-lakas magpatawa. Tinitigan ko siya. Pakiramdam ko noon ay para talaga kaming bumalik sa dati. Suot niya ang t-shirt na bigay ko. Suot niya ang couple necklace naming dalawa. Sinuot niya sa akin ang helmet like he always used to before.
Then sumakay ako sa motor niya. Hindi ako yumapos pero kinuha niya ang mga kamay ko at pinayakap niya ako sa kanya. While nasa biyahe kaming dalawa, Mama Mia, ay hindi ko na talaga napigilan. Ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha sa mga mata ko. Hindi ko rin mapigilan na hilingin na sana this will never stop. Sana masira ang orasan ng mundo at patuloy lang ito sa isang loop na ganito ang ginagawa naming dalawa. Pumunta kami sa paborito naming lugar na pasyalan at nung nakita namin ang city lights, Mama Mia, ay huminto na kami roon. Hindi na kami tumuloy dun sa paborito naming lugar doon. Umupo kaming dalawa sa motor niya. Tapos nag-usap kami. Ang ganda ng tanawin sa city, no? Sabi niya. Oo. Kumusta naman yung araw mo, baby? Tanong niya. Nakakapagod, stress, ikaw? Eto, ang daming reports. Pasensya na, baby, na ha. Hindi kita nasundo sa inyo. Nagmabadali kasi talaga ako noon, baby. Doon nagsimula, Mama Mia, na parang nadala na rin ako ng emosyon ko. Umiyak na ako, then niyakap ko siya. Niyakap niya rin ako pabalik. After 5 long years, Mama Mia, niyakap niya ulit ako pabalik. Yung pinakamahigpit ko talagang yakap sa kanya while umiiyak ako. Yung salitang nasabi ko talaga while umiiyak ako, ay walang iba kundi ang sakit. Sakit-sakit pa rin. Masakit pa rin. Pinunasan niya ang mukha ko ng panyong dala niya, tapos nagsalita siya. Sorry, Armia. Inakala ko kasi na okay ka na dahil ang tagal na panahon na lumipas sa ating dalawa. Pero na-realize ko na hindi nung nagkita tayo dun sa mall, nung nanood tayo ng movie. Alam mo kung bakit? Alam mo ba kung bakit ko alam na hindi ka pa okay? Bakit? Paano? Paano mo nalaman? Tanong ko. Kasi suot mo pa yung couple necklace nating dalawa. Mas lalo akong naiyak, Mama Mia. Yes, simula nung binili namin hanggang sa nagkahiwalay kami, hanggang sa nagkaroon na ako ng iba't ibang boyfriend at nagkahiwalay din ay hindi ko kailanman hinubad yon. Hindi ko na tuloy alam ang sasabihin. Nagaluhan ako kung anong sasabihin ko. Hindi ako nakapagsalita, kaya siya muli ang nagsalita sa aming dalawa. I don't know kung anong gagawin ko to fix you. Hindi na kasi pwedeng bumalik ako sa'yo para ma-fix lang kita. Kailangan mo na akong i-let go, Army. Kailangan mo nang i-let go ang lahat ng memories nating dalawa. Wala pa rin akong reaksyon nung mga panahon na yon, Mama Mia. Wala pa rin akong masabi, kundi iyak lang ako ng iyak. Ang sikip-sikip ng dibdib ko. You will find someone. Makakahanap ka ng iba. I know you will. Sabi niya. Oo, pero hindi na ako makakahanap ng kagaya mo. Kasi Mark, kasi you're the best I ever had. Mama Mia, siguro kung pwede niyong i-paint into picture ang mukha ko nung gabing yun, ay pulang-pulang mukha ko sa pag-iyak. Nilabas ko talaga sa mga iyak ko ang sakit sa dibdib ko. No, may mas hihigit pa sa akin. Sinarado mo lang yung isip mo tsaka yung puso mo kasi naniniwala ka na ako yung the best. Pero marami pang mas hihigit sa akin, Army. Buksan mo ang mga mata ko mo. Buksan mo ang isip mo at ang puso mo at makikita mo. Iyak pa rin ako ng iyak habang nagsasalita siya. Bakit hindi ka na bumalik sa akin, Mark? Sabihin mo sa akin yung totoo. Niligawan mo ba si Ella habang tayo pa? Kaya ako hindi bumalik sa'yo dahil dyan sa ugali mo ngayon. Ginagawan mo ako ng kwento. Wala ka kasing tiwala sa akin eh. Sagutin mo na lang kasi ako. Niligawan mo ba si Ella habang tayo pa? Tanong ko. Hindi pa kami magkakilala noon ni Ella. Nagkakilala kami noong November na, pagka second sem. Alam mo bang napaka-faithful ko sa'yo nung tayo pa?
Ouch! Ang sakit-sakit na marinig yun, Mama Mia. Ang mga salitang nung tayo pa. Para akong sinampal na wala na talaga kaming dalawa. Faithful? Faithful ba talaga? 2 months bago tayo naghiwalay ay nagbago ka na. Ang bilis mo nang mairita sa akin. Nakukulitan ka na sa akin. Hindi ka na nagsusorry kapag nagkaaway tayo. Kasi Army, napaka-controlling mo masyado. Demanding ka na pagdating sa lahat. Palagi mo na lang akong pinagdududahan. Ginagawan mo ako ng kwento. Wala kang tiwala sa akin. Hindi lang ako makapag-good night sa'yo, iba nang iisipin mo. Nasakal na ako kaya lumayo ako. Sinabihan na kita tungkol dito, hindi ba? Pero hindi ka pa rin nagbago. Akala ko kapag sinabi ko sa'yo ay maiintindihan mo ang pagkasakal ko sa relasyon nating dalawa, pero hindi mo naintindihan yon. Hindi ako makaimik, Mama Mia, kasi I remembered kung paano ko siya tratuhin dati. And I realized that it was all my fault at the end. Nasa akin pala talaga ang diferensya. I know it's rude pakinggan, pero sasabihin ko talaga to. Tinanong ko sa kanya ang isang tanong na bumabagabag sa isip ko. Kung hindi ba nabuntis si Ella, papakasalan mo pa rin siya? Tanong ko. Yes, of course. Pakakasalan ko pa rin siya dahil mahal na mahal ko siya, Army. Ako lang ang gumawa ng paraan para masaktan ang puso ko. Sobrang sakit ang naramdaman ko noon, Mama Mia. Total, nasaktan na rin naman ako, tinodo ko na. Mahal mo ba si Ella nung niligawan mo siya? Tanong ko. Yes. Nung niligawan mo siya, wala ka na bang feelings para sa akin noon? Meron, pero konting-konti na lang. Kung may chance ba na maibalik ang taong 2013, nung may konting feelings ka pa para sa akin noon, kung ipinaglaban kita at pinakita kung nagbago na talaga ako, may chance bang bumalik ka sa akin? Ang tagal na nakasagot ni Mark, Mama Mia. Na-feel ko talaga na parang magiging negative ang reaction niya sa question ko. Hanggang sa sumagot na siya. No, hindi na ako babalik. Mas pipiliin ko pa rin si Ella. Grabe yung buhos ng luha ko. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, ang mga tanong na ano bang meron siya na wala sa akin. Si Ella, she's the most understanding woman na nakilala ko. Di lang ako makatext sa kanya dahil sa pagod ko sa work, di ako gigising na makakabasa ng mga paninermon mula sa kanya. She's supportive. Kung gusto ko mag-basketball, papayagan niya ako. Maliligo ako sa dagat with my friends, okay lang sa kanya kahit hindi siya kasama. She's not demanding. Hindi niya ako sinasakal, Army. That's why hindi ko siya ipagpapalit. Ang sakit, Mama Mia. Sobrang sakit. Sakit talagang masampal ng katotohanan. Ito rin naman ang gusto ko. Na marinig lahat ng sagot sa mga katanungan sa isip ko mula mismo sa kanya. Kung bumalik tayo ron sa kung kailan tayo nagkakilala, Mark, would you still court me? Kinuha niya ang phone niya at inon yun. Nakita ko si Ella ang wallpaper niya, then sumagot siya. No. Hahanapin at kikilalanin ko instead si Ella. So nagsisisi kang nagkakilala tayo? Sabi niya hindi raw siya nagsisisi. Kung maibabalik lang daw niya ang panahon, mas pipiliin na lang niyang hindi ako ligawan kasi aware na siya sa mangyayari sa akin until now. Na hindi pa rin ako makaka-move on sa kanya. Ang bigat ng emosyon ko nung mga sandaling yon. Hindi ko namamalayang madaling araw na pala. Hinubad niya ang suot niyang kwentas, then binigay niya sa akin. I hope okay na tayo, Army. I hope nasagot ko na lahat ng tanong mo. Salamat, Army, ha. Salamat talaga for being a part of my life. Niyakap niya ulit ako. I asked him to kiss me one last time, pero tumanggi siya, Mama Mia. Kaya habang nasa biyahe kami pabalik sa city ay iyak na lang ako ng iyak. It was almost 4 a.m. na. Hinatid niya ako sa bahay namin. Pagdating namin ay niyakap niya ako ng sobrang higpit and I also hugged him
super tight kasi alam kong huli na yon. Bago siya umalis ay may sinabi siya sa akin. Army, you will always have a special place in my heart. After noon ay pinaandar na niya ang motor niya like what happened way back 2013. It was so nostalgic. Napaka-nostalgic noon. Pagpasok ko sa bahay ay na-realize kong 4 a.m. din nung umalis siya before. Ngayon, Mama Mia, hindi pa rin ako makaget over sa nangyari. I can still feel his arms, his hugs. Masakit pa rin pero wala akong magagawa kasi si Ella talaga yung minamahal niya at hindi ako. Kung sa libro pa, part lang ako ng ilang chapters ng buhay niya. Hindi naman talaga akong main character. Freebie lang ako sa kwento niya. Passerby lang ako sa buhay niya. In-stalk ko siya ulit. He is so happy with Ella. Nag-post siya na na-excite na siyang makita ang baby nilang dalawa. Dati ako yung pinupost niya sa wall niya. Ngayon taga-like na lang ako. I opened our conversation kasi gusto kong mabasa ang last convo naming dalawa. Pero nakita ko na lang ang mga katabagang you can't reply to this conversation. Naiyak ako, Mama Mia. Blinak na niya ako. Ang sakit-sakit. Mama Mia, nasaktan talaga ako. Pero wala na akong magawa. Kailangan ko na siyang palayain. Kailangan ko nang palayain ang lalaking minamahal ko. Kailangan ko nang palayain ang damdamin ko. Dahil wala din namang magagawa. To Mark, sorry kung nasaktan kita. Sorry kung nasakal kita nung mga panahon na tayong dalawa pa. Sorry kung hindi ko na ibigay sa iyo ang kalayaang hinahanap mo. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, kung may babalik ko lang sana ang pagkakataon na tayo pa, hindi ko gagawin sa iyo yung mga nagawa ko dati. Sana, Mama Mia, may natutunan po ang inyong mga tagapakinig nitong aking kwento. Sana may natutunan sila. Dahil napakalaking tanga at napakalaking kasalanan ang nagawa ko. Ako ang sumira sa napakaganda sanang love story na meron kaming dalawa ni Mark. I will treasure all the memories we shared together, Mark. You're the best thing that I ever had. Napakaswerte ni Ella to have you as a husband. Which is yun naman talaga ang pangarap ko ever since na nagkakilala tayo. Na sana ikaw ang maging asawa ko at ako ang maging asawa mo. Pero sadly, hanggang pangarap na lang yun. Pasensya ka na. Pasensya ka na kung nakonsensya ka pa na hindi pa ako nakaka-move on sa'yo. Sana mapatawad mo ko. I wish you happiness and may God bless your family. Nahihiya talaga ako, Mama Mia. Nahihiya ako sa mga pinaggagawa ko noon. Maraming salamat po and I hope maintindihan niyo ko. I hope sa mga dumadaan ngayon ng pagka-broken heart, sana lagi nating isipin na hindi pa huli ang lahat. Na meron at meron talagang darating para sa atin. Na meron at merong darating na pag-ibig na nilaan ng Diyos para sa atin. Pilitin ating mahalin muna ang ating sarili, ang ating pamilya at syempre ang Diyos. At dun muna tayo mag-focus kung hindi pa dumadating ang nilaan para sa atin. Mama Mia, year 2023 nung makilala ko ang lalaking karelasyon ko ngayon. At tama nga si Mark. Merong mga lalaking mas higit pa sa kanya. Kailangan ko lang buksan ang puso at ang isipan ko. Ngayon ay masaya na po ako sa karelasyon ko. Nagpaplano na rin kaming magpakasal dalawa. Ngayon, Mama Mia, ay masasabi ko nang tuluyan na akong nag-move on. Masasabi ko nang tuluyan nang naghilom ang sakit at sugat sa puso ko. At masasabi kong kaya ko nang ngitian ng mundo. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Naway marami pa kayong ma-inspire na mag-share ng kani-kanilang mga kwento dito sa inyong programa. At sana po, Mama Mia, marami din ang mag-subscribe ng inyong channel. More power po
And God bless sa lahat ng bumubuo ng channel nyo. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagmamahal at gumagalang, Army. Alam mo, Army, somehow medyo nakaka-relate tayo dyan sa kwento mo. Short lang naman. Konting relate lang naman. Oo talaga eh. Lalo na kapag bata pang relationship, kapag puppy love pa, ang dami-dami talagang mga pagkakamali na pwede mong magawa. Lalo na tayong mga babae, ano? Medyo may pagka-demanding kasi tayo minsan eh. At minsan, dahil sa mga nakikita, nababasa, napapanood natin sa ating mga paligid, ay parang binabasi na rin natin doon ang ugali, ang pagkatao ng ating mga mahal sa buhay. Gaya ni Army. Lagi niyang pinagbibintangan na may iba itong si Mark, na parang ganun. Parang gusto niya lagi nakasama silang dalawa. Sana sa mga magkarelasyon ngayon, sana lalo na doon sa mga medyo demanding, medyo parang gustong-gusto na laging magkasama, sana maisip natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay tayo ang inuuna at tayo ang laging tinitignan ng mga mahal natin. May sarili din silang buhay. Gaya nga ng sabi ni Casey Tandingan dun sa kanyang viral video na ang lyrics daw noon ay, ikaw ang paborito kong desisyon at hindi ikaw ang paborito kong desisyonan. Kasi nagmamahal lang tayo sa ating mga palagi. Pero hindi natin sila pwedeng desisyonan dahil hindi natin sila kailanman pag-aari. Sana po may natutunan kayo sa kwento ni Army. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng kanyang buhay, pag-ibig, naway ma-like at ma-share niyo ang video na to. At pagkatapos, mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. At syempre, pagkatapos mag-subscribe, naku naman, i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa bawat pagkakataon na mag-upload tayo ng video dito sa ating channel. Huwag kalimutan na mag-share ng inyong kwento, mag-email lamang po mamamia.cdo0317@gmail.com. Meron din po tayong mga Instagram, Threads, TikTok, and Facebook account, Mamamia CDO or Mamamia Cagayan de Oro. Paki-follow na lang din at syempre paki-like. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako ang nag-iisa ninyong Mamamia. Magandang araw and enjoy the rest of your day. Bye-bye!